Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Sorian para hatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Matinding tama sa drug network ng Northern Iloilo ang tinamaan matapos masakote ng Police Regional Office 6 o Pro 6 ang isang high-value individual o HVI at street-level individual o SLI sa bayba sa Barangay Aldeguer, Sara, Iloilo nitong weekend. Nahuli sina Cheche, 37 anyos, Takong, 34, at Toto, pawang mga taga-estansya at dati nang nasangkot sa illegal na droga. Halos 1.8 na kilo ng shabu, nakapaloob sa 22 sachet at 11 knot tied plastics ang nasabat matapos ang mahigit 5 buwang surveillance na nagpatunay na nag-iikot sila ng supply mula Metro Manila papunta sa iba't ibang bayan sa Iloilo. Nasa kustodiya na ng Sara MPS ang tatlo at haharap sa kasong paglabag sa Sections 5, 11 at 26 ng RA 9165. Giit ni Police Brigadier General Josefino Ligan, walang ligtas na kanlungan ng drug offenders sa Western Visayas. Pinagtibay ng Armed Forces of the Philippines o AFP, United States Indo-Pacific Command at Japan Maritime Self-Defense Force o JMSDF ang kanilang ugnayan at interoperability sa 13th Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa West Philippine Sea noong November 14 at 15. Ipinadala ng AFP ang BRP Jose Rizal, BRP Antonio Luna at isang AW-159 helicopter. Lumahok naman ng US Indo-PACOM sa pamamagitan ng Nimitz Carrier Strike Group, habang ipinasabak ng Japan sa ehersisyo ang JS Akebono at SH-60K Seahawk. Bahagi rin ng MMCA ang Philippine Coast Guard na ipinadala ang BRP Melchora Aquino at BRP Cape San Agustin. Tampok sa aktibidad ang magkakasabay na maritime at aerial operations gaya ng communication checks, contact reporting, resupply approach, anti-submarine warfare drills, cross-deck landings, division tactics, at final exercise na nagpakita ng mataas na level ng koordinasyon ng tatlong bansa. Maghahain ng kaso ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa Office of the Ombudsman laban sa hindi bababa sa 24 na lokal na opisyal na umalis ng bansa habang hinahagupit ng bagyong Tino at Uwan. Ayon kay Interior Secretary John V. Cremulya, halos tapos na ang investigasyon kaugnay sa mga opisyal na sumuway sa direktibang ipagpaliban ang anumang biyahe sa abroad habang nananalasa ang magkasunod na bagyo. Kabilang sa mga kakasuhan ng ilang mga opisyal mula Cebu na umano'y nagbakasyon sa Europe habang pinadapa ng bagyong Tino ang lalawigan. Ilan sa mga kasong ihahain ay ang abandonment of duty, gross neglect at insubordination. Inaalam na rin umano ang return flights ng mga sangkot na opisyal at ang iba pang detalye para sa paghahain ng kaso. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.